Alam mo, dapat tumahimik na itong mga, yung ilang miyembro lang naman ng House of Representatives natin na dakdak ng dakdak tungkol doon sa mga pending cases ni VP Sara at saka nitong si Congressman Ungab at Atty. Vic Rodriguez. Lalo na kung public, magte-press con ka, magsasalita ka sa publiko, etc. Sinabi na, ay, diversionary lang yan. Nasasabihin nila, hindi na ako magpapangalan, ha? Opo. Ang dami ninyo eh. Kumbaga sa kwan, you know who you are. Alam nyo kung sino kayo. Wala naman daw blank, frivolous lang daw ito, walang basihan. Ang nakakalungkot, yung iba sa kanila ay miyembro pa ng Philippine Bar who should know better. Dapat alam nila yung sub judice rule. Kaya yung mga kongresista dyan, yung mga members of the House, tumahimik kayo. Yung mga hindi abogado, baka hindi nila alam yung sub judice rule, magtanong muna kayo sa mga abogado. Yan, nagsalita kayo na nagsalita. Yung mga abogado naman, abogado kayo, napag-aralan nyo yan. Di ba? Unless absent kayo. Di ba? Unless nagsabong kayo. O pumunta kayong eskolta. Noong time na tinuturo yan, dapat you should know better. Kahit kayo ay miyembro ng lehislatura, yung mga abogado dyan, you're still officers of the court. Miyembro pa rin kayo ng bar. Galangin nyo pa rin ang hukuman. Kaya marami nakokontempt dyan na mga abogado. Teka muna, bago yan ang issue mo, sandali lang ito. Kasi napapunta na rin tayo doon sa subjudice kanina. Yung sinabi ko, hindi ko pwedeng i-discuss yung merits ng kaso sa Bulacan kasi subjudice. Alam mo, dapat tumahimik na itong mga, yung ilang miyembro lang naman ng House of Representatives natin na dakdak ng dakdak tungkol doon sa mga pending cases ni VP Sara at saka nitong si Congressman Ungab at Atty. Vic Rodriguez. Kasi nagko-komento sila nung una, sinabi na, ay, diversionary lang yan. Nasasabihin nila, hindi na ako magpapangalan, ha? Ang dami ninyo eh. Kumbaga sa kwan, you know who you are. Alam nyo kung sino kayo. Wala naman daw blank, frivolous lang daw ito, walang basihan. Ang nakakalungkot, yung iba sa kanila ay miyembro pa ng Philippine Bar who should know better. Dapat alam nila yung sub judice rule. O paniwanag natin sa ating mga tagapakinig kung ano yung sub judice rule. Ang sub judice, ibig sabihin po niyang sub judice under the consideration of the court. Okay. Ibig sabihin, pagka ang isang topic, ang isang usapin, ang isang kaso ay nakabinbin pa sa hukuman, hindi dapat magkomento yung mga tao. Oo, yes. Hindi pwede pag-usapan. Bakit? Unang-una, and the most important reason, lalo na kung public, magte-press con ka, magsasalita ka sa publiko, etc., maiimpluwensyahan. Yan ay, hindi ko sinasabing magiging matagumpay ang pag-iimpluwensya mo. Ngunit, ito ay isang attempt to influence yung magiging judgment ng hukuman dahil yung public opinion hinuhubog mo eh. Hindi mo dapat ini-influence yung judge one way or the other. Kaya, kita nyo, kayo, wala kayong narinig sa akin na komento rito doon sa mga pending cases. Ang komento ko rito doon sa kaso namin sa Ombudsman. Yun, hindi pa po sub judice yun. Why? Because the Ombudsman is not a court. Wala pa po sa hukuman. Pwede namin italakayan ngayon yung sinasabi namin may blank, then sinasabi namin kumuha kami ng copy ng enrolled bill, walang pirma, etc. Yun pwede yun. Pero yung nakabinbin na sa Korte Suprema, hindi pwede. That constitutes or may constitute contempt of court, indirect contempt. At ang kaparusahan po niyan, mayroong multa at pagkakulong. Hindi, walang biro. Ganun kahigpit? Kahigpit yun, indirect contempt po yun. Yan ay paglalapastangan sa hukuman. Kaya yung mga kongresista dyan, yung mga members of the House, tumahimik kayo. Yung mga hindi abogado, baka hindi nila alam yung sub judice rule, magtanong muna kayo sa mga abogado. Yan, nagsalita kayo na nagsalita. Yung mga abogado naman,
abogado kayo, inapag-aralan nyo yan. Di ba? Unless absent kayo. Di ba? Unless nagsabong kayo. O pumunta kayong eskolta. Noong time na tinuturo yan, dapat you should know better. Kahit kayo ay miyembro ng lehislatura, yung mga abogado dyan, you're still officers of the court. Miyembro pa rin kayo ng bar. Galangin nyo pa rin ang hukuman. Kaya marami nako-contempt dyan na mga abogado. Ano yun? Dahil nakalimutan nila o hindi nila alam? Baka akala nila walang consequences. Kasi ang problema nga po sa ating House of Representatives ngayon, may culture of impunity. Lagi nilang naiisip they are above the law, na wala ng consequences yung kanilang ginagawa. Kasi nga, pinoprotektahan ng House leadership. Yun ngang blanks Can you imagine? Yung dinimanda namin sa ombudsman, yung blanks. Can you imagine? May blanks yung lumabas sa BICAM, yung bill, yung as approved by both houses, and then may blanks fill upan mo bago mo gawing enrolled bill, bago mo isumite sa Pangulo for his signature, for it to become law. Can you imagine that kind of impunity? Yung ginawa, hindi lamang sa akin, doon sa ibang abogado, ayaw pa konsultahin yung kliyente nila. Wala po. Even si Gordon, si Gordon, naging kasalanan din ito Inumpisa ni Gordon ito nung formally. Yang si Gordon, mabuting at natalo yan. Hindi naman maayos sa tao yan. Ewan ko kung ano nangyari. Nung tumanda ng paurong. Oo nga, kasi, can you imagine yung kliyente namin, kinulong nila ron. Ayaw nilang papuntahin, hirap na hirap makapunta yung nanay, yung doktor. Sumulat kami, sabi namin may right to counsel. Yung aming kliyente kailangan naming puntahan. Alam mo, sabi nitong ulalong itong si Gordon, nandun sa akin yung sulat, mga adults na daw yung mga kliyente namin. Hindi na kailangan ng abogado. Anong klase pag-iisip yan? And coming from a lawyer, abogado mismo, yung nagsasalita. Adult, porket adult, hindi na kailangan ng lawyer. Ano yun? Yaya? Lawyer to kahit ba adult yun Hindi naman, siyempre kaya kumuha ng abogado yon, yung magkukonsulta sila on points of law. O yan, kinary over. Can you imagine brazenly Kita ng publiko kung paano harangin ako. Ayaw kong palapitin sa kliyente ko, abogado ko. Kaya bago nagtataka sila kung bakit sila ay tinutuligsa at sila ay pinupuna sa social media. Kasalanan nila Gumawa sila ng kapuitan Pero attorney, yung dati, which is sabi mo si Senator Gordon, ay nangyari pa pala yun. Oo. That time, pumalag ho ba kayo? Siyempre. Pumalag na kayo noon. Itong Sergeant at Arms noon, nakalimutan ko yung pangalan General din Okay. Napakayabang. Nandoon ako. Akalain mo pinapaalis ako. Kinakausap ko si Lincoln Ong. Sabi ko rin sa mga tao niya, kung papaalisin niyo ako rito, bubuhatin niyo ako, hindi ako alis dito. Kumapit ako rin sa silya, buhatin niyo ako rito. Siguro natakot, pagtingin sa akin ako, bubuhatin namin ito, pabigat nito. Maniwala. Malululuslusan kami rito pag binuhat namin ito. Huwag na lang, sige sir, hindi namin gagawin sa inyo yan. Takot kayong buhatin ako, no?